nung bata ako mga kuya, ewan ko po kung nakaka-relate yung ating mga nanonood. Nung bata po ako 'pag Holy Week po, feeling ko po tumitigil yung panahon. Parang Mm. parang lahat standstill tapos malungkot, maraming bawal. Oo. Parang basta 'pag Holy Week parang alam ko na kailangan manonood ako ng mga Ten Commandments sa TV kasi alam ko parang kakaiba yung panahon na 'to. So, it's not something na nagre-rejoice ako kasi alam ko may namatay yung mga panahon na yun. Tapos sinasabi nga nila sa pagdating ng Friday, patay ang Diyos. Kumbaga, malungkot talaga mga kuya. So mga kuya, ito po yung gusto ko sanang tanungin sa inyo. Di ba po si Jesus, nag-pray po siya sa Garden of Gethsemane? Tama po ba na nung nagpe-pray po siya talagang sa sobrang mabigat ang kanyang pinagdadaanan, nagpawis daw po siya ng dugo? Tama po ba yun? Oo, ayon kay Lucas. Apo. Kasi po, meron po ata siyang sinabi, please correct me if I'm wrong po, yung parang sinasabi na, kung maaari, alisin mo itong kupitang ito. Kupita, yun po ba yung cup? Cup. Opo. Or in English, okay po, take this cup away from me. Ito po ba ay makabuluhan sa salvation story o dito po sa Holy Week? Ano po bang ibig sabihin nito, itong sinabi ni Jesus nito? Kasi bakit po parang napakabigat po nung pinagagawa kay Jesus? Kasi parang ibang level po yung stress ni Jesus dito. Mga kuya, please, bigyan niyo po kami ng payo para lalo po namin maintindihan kung ano po yung moment na to na talagang very crucial moment po talaga. Gusto ko maintindihan natin, bakit ka minsan ba't ang lungkot ng tao pagkagantong panahon, Opo. di ba? Alam mo, dalawang bagay. Maganda rin naman sanang antay para nananahimik tayo sandali. To really meditate. Ano ba talaga ang naging ganap? Ano nangyari? No? And for us to appreciate yung buhay na meron tayo ngayon. No? Kasi ang problema ngayon ng tao, hindi na sila marunong magbigay ng panahon ng pag-iisip. Wala na sila yung hindi sila nag-iisip ng malalim. Gusto natin puro activity, galaw, kilos, kaya masaya. Pero wala yung totoong pag-reflection na para makapag-isip tayo na nasa na ba talaga ako ngayon. Diba? Kaya minsan, naaalala ko pagka panahon na ganyan, ang ganda rin pagkakataon yun na ano ba yung ginawa ni Jesus? Bakit importante yung pag-usapan? Bakit kailangan natin sineselebrate yung tinatawag nating Holy Week? Kaya pag sabi mong Holy Week, it is a set-apart week. Parang kakaibang linggo to. Di ba? Parang what makes it so different from the rest of all the other weeks? Diba? So, maganda yun Ngayon, ang ganda nung tanong mo kasi angkop din doon na may nangyari kay Jesus sa Garden of Gethsemane na kung saan talagang grabe yung kanyang tindi ng kanyang yung prayer. No, yung hindi lang yun, pati yung sorrow. Sabi niya, I am sorrowful to the point of death. Sabi niya, sobrang talagang lungkot. Ano ba yung naging ganap dito? Yan yung sasagutin ko kay Erwin. Kuya Erwin, kayang-kaya niyo po yan. Kasi binanggit mo yung sorrow to point of death. Meron din sinasabi sa Hebrews, you have not resisted to the point of shedding blood. Yes, Hebrews 12:4. Oo. Naranasan kasi ni Jesus yun na makipagtunggali sa kaaway dahil yun ang central point, yun ang focal point ng kanyang mission dito. Ika nga yung fork in the road Matutuloy ba siya doon sa mission niya? Itutuloy ba niya o hindi? Struggle yun yun ang may dun ang pinakamalakas na temptation na naganap sa kanya. So yun kasi yung humanity niya, sabi niya kung maaari, wag mo na akong padaanin dito. Kasi hindi siya natatakot na naman mamatay. Hindi po siya natakot mamatay, si Jesus? Sa tingin ko hindi siya. Wala naman sinasabing natatakot siya mamatay. Ang kanyang concern is mahihiwalay siya sa kanyang ama na for all eternity hindi siya na-experience. Napakasakit nun. Di ba? Yung paghihiwalay mismo, yung experience niya, masakit alam niya mangyayari ito sa cross. Kaya nandun sa cross, sumigaw siya ng, my God, why have you forsaken me? Yun ang prayer niya dito sa Gethsemane. Kung maaari, iwasan ko na lang to. Wag na mangyayari ito kasi ayaw nga niya mahiwalay sa kanyang ama. Ang ganda nung Kuya Erwin, yung sinasabi niya. Kaya iisip ko lagi si Jesus. Lagi sinasabi na pinapaalala niya sa mga alagad niya. Sabi niya, alam mo, iiwan niyo ako. But I am not alone.
for my Father is with me. Mm. Kaya kung mapapansin mo, natiis niya lahat yung mga paghihirap na yun. Grabe yung paghihirap na yung ginawa niya. Una, nung tinotorture siya. Tapos sabi niya, huwag kayong umiyak para sa akin, may umiyak kayo para sa inyong mga sarili. So he was even thinking about them. Tapos yung mga alagad, can you imagine, ito kwentuhan na lang natin to. Isipin nyo kapag ikaw ay may isang kaibigan, halimbawa, ako, dahil ko iniisip, papunta ako sa ministry. Then all of a sudden, nakita ko si Kuya Erwin. Kuya Erwin! Tapos yung mukha niya parang, sa halip ng umiti, parang, yung ngiti niya parang, kalungkutan ba, nakita mo? Kahit ang dami kong iniisip, pag nakita ko si Kuya Erwin na parang ganun ang kalalagay, na parang sobrang lumbay. Lungkot. Di ba? Sobrang lungkot. Alam mo, iiwan ko lahat yung gagawin ko. Lalapitan ko, Kuya Erwin, anong nangyayari sa'yo? You want to know what's going on. Parang, you care for him. And yet, ito si Jesus, at the deepest, at the lowest point of his life, yung mga alagad, natulog. Tinulugan siya. Kumbaga, and yet, hindi siya nagalit. Ano sabi niya? The spirit is willing, but the flesh is weak. He was even thinking about them. He was even telling them what to do that they will not fall into temptation. Sobrang nakaka-amaze si Jesus. Tapos all throughout, nung pinako na, pagod na, latigo na, ano sinabi niya? Father, forgive them for they do not know what they're doing. Tapos yung amazing part doon, nakita niya yung nanay, nanay niya, ano sabi niya? Son, behold thy mother. Binilin pa. Tapos alala mo, iniinsulto pa siya ng di ba, yung mga thieves. Tapos yung isa, sabi niya, ako, alalahanin mo lang ako sa iyong kaharian. Today, you shall be with me in paradise. Kumbaga, naisip na pa lahat yun. With all the pain. Bakit? The Father was with him. But not on the fourth word na, my God, why hast thou forsaken me? Yun kasi yung cup na yun is a cup of judgment. Yung alam niya na lahat ng galit ng tatay sa kasalanan, lahat ng galit ng tatay sa bagay ng rebellion ng tao, ibubuhos sa kanya. Kaya gusto ko sinabi ko Erwin from eternity past, hindi siya nahiwalay sa tatay niya. He enjoyed his father so much because they love each other. Kaya sabi nga, this is my beloved son in whom I am well pleased. Sabi niya, I abide in my father's love in that I abide in his commandment. Yun ang sabi ni Jesus, di ba? So alam mo yung love relationship na yun kasi God is love. Tapos biglang, pag the moment na nandun na ako parang ako na yung aako nung galit ng tatay. Wow. Ang sakit nun. Yun ang hindi niya matiis. Sabi niya, from eternity past, I never experienced to be separated from my Father. Dahil hindi natin naintindihan. Pero si Jesus ang nakakaintindi. Actually, mga kuya, nung nawala nga yung father ko, actually, hanggang ngayon, malungkot na hindi ko siya kasama. Pero si Jesus, kasi yung, di ba sila po, since before talagang hindi talaga siya naghihiwalay. Hindi pa sa pinag-usapan natin, wala pang humanity. Wala pa. Magkakasama na sila. Sa tatay ko pa lang, sobrang, kahit araw-araw, naiiyak din ako. Pero ano pa kaya yung naramdaman ni Jesus nun? Kaya nga, yun yung pangyayari sa Garden of Gethsemane. Yun ang yun ang pinaka matinding warfare, battle. Yun ang pinaka-battleground ng mission niya. Battleground? Kasi mga kuya, alam niyo po, may ko-confess po ko sa inyo. Kasi akala ko po yung battleground, nung pinapako na si Jesus, kasi nung napanood ko yung movie, yung Passion of the Christ, talaga sabi ko, grabe yung ginawa kay Jesus. Sabi nga, hindi pa nga talaga yun yung baka may censorship pa kasi baka yung, di ba po? Pigil pa yun. Akala ko po yun po yung battlefield, pero totoo po ba na ang totoong battle talaga, yung magde-decide siya kung he will push through if he will obey the Father or not? Yun po ba yun? Yun. Actually, doon niya na napanalunan. Kaya pinaalala ko lang, Tosca. Grabe yung struggle na pinama. Doon sa Garden of Eden, pag si Adan sumunod kay God, ibibless siya. Sa Garden of Gethsemane, yung pagsunod ni Jesus, i-curse siya. Kasi he will take all the curses Yun ang mabigat. Can you imagine? Para ma-bless tayo, kukunin niya lahat yung curses na yun upon himself. At ang pinaka-major curse doon is to be separated from his Father. Yun ang pinakamatinding pagsubok. Kaya ang sinasabi ni Kuya Bong, isipin mo yung pagsubok niya na pinakamatinding pagsubok na dinanas ni Jesus.
ginawa niya para sa atin. Hindi naman para sa, para kanino eh. For you and me. Oo. Amazing. Mga kuya, paano kung kunwari si Jesus parang tayo lang? Inisip niya yung sarili niya, yung nafe-feel ko, parang, alam mo nga, mahiwalay sa father ko, kaya hindi ko na lang pipiliing mamatay, di paano na tayo, mga kuya? Yun ang vision Yun niya. yung Yun ang will. pinaka-struggle. Yun ang I will. came for this purpose. Oo. Yun ang And kaloob ng... tsaka gusto niya yung desire ng tatay niya. Oo. Yun ang Kaya will. diba, not my will, Hmm. but thy will be done. Para po sa ating mga nanonood, ano po ba yung sinasabing will ng Father ni Jesus? Ano po ba yung gusto ng Father na ipagawa kay Jesus talaga? Sabi sa Bible, He is not willing that any should perish but that all come to repentance. So, yun ang will niya na kung maaari lahat ng mga tao ay makakasama niya sa eternity, sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Yun ang will ng kanyang Ama. Yun ang heart ng Diyos. Yun ang heart. Alam mo, naalala ko kay Erwin at saka Tosca, yung senaryo na kung saan si Benjamin na pinapaiwan na ni Joseph. dito ni Joseph. Ay, opo! Di ba? Opo. Tapos kasi parang ginawa ng paraan ni Joseph na iwan si Benjamin sa kanya. Tapos lahat nagmamakaawa. Lalo na si Judah. Kasi sabi ni Judah, hindi ho palga pwede yun, ikamamatay ng tatay. Parang iniisip-isip ko yung senaryo na kung hindi kita ililigtas, para ang sakit para sa tatay ko na hindi ko gagawin. At hindi yun exact interpretation, obviously. No? I'm just using the same illustration to put it into a human expression na parang ako na lang kapalit. Maibalik ko lang si Benjamin sa tatay. Parang ako na lang, sabi ni Judah, ang kapalit, maibalik lang, si Jesus, maibalik ko lang kay sa tatay. Diba? Sila na lang makabalik sa tatay. Kasi iniisip-isip ko, hindi ito pero exegesis ito na tinatawag namin technically sa aming pag-aaral sa Bible. Yung bang, si Judah pa, yun pa yung linya ni Jesus. Alam mo yun? Wow. Di ba? Yun pa yung linya ni Jesus. So parang napakagandang picture na parang gusto ipakita sa atin na in exchange of Benjamin, ako na lang ang magdusa. Ako na lang yung parusahan mo. Ako na lang alipinin mo, Joseph. Yung at that time, yung siya, Prinsipe of Egypt. Sabi, ako na lang. Tapos, yun nga, hindi na rin natiis ni Joseph. Umami na rin siya na siya yung kapatid. Pero kung mapapansin mo, yung illustration na yon, sabi ko, ganun na ganun siguro yung heart ni Jesus na parang hindi ko matiis yung damdamin ng tatay na parang hindi tayo maligtas. Kaya ako na lang magdudusa. Pero ang sakit din sa tatay yun, ha? Oo, Oo, yun kayo po, mga tatay po kayo. yun ang hindi natin nakikita eh. Ang nakikita lang natin, based do sa kwento, si Jesus ang talagang nagdurusa ng lahat eh. Behind the scenes, ang kanyang ama, ang kanyang tatay. Ako naniniwala na masakit din para sa kanya. Di ba? Parang sinasabi mo sa anak, o pag dinidisiplina mo yung anak, although hindi niya dinidisiplina si Jesus, pero sabi nga ni Kuya Bong, binubuhos niya yung kanyang galit sa kasalanan na ipinataw kay Jesus. Alam ko, bilang ama, masakit sa kanya. Masakit din sa kanya. Although hindi binabanggit yun sa Biblia. Kaya nga sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam mo, hindi maaring so loved the world kung wala siyang cost dyan eh. Wala siyang ibinigay. Alam niyo po mga kuya, may confess po ko sa inyo, nung hindi ko po masyadong kilala si Lord, syempre yung nakikilala, yung parang I'm just getting to know, may mga questions po ko na, I don't know kung masama yung question na to, pero mga kuya, I would want to bring it out today, kasi baka po, meron din po tayong mga kapatid na, baka naisip din ito. Mga kuya, baka pwede pong tulungan. Minsan, natanong ko po, kung mabuting ama, ang Diyos Ama, bakit hinayaan niyang mamatay yung anak niya at magdusa? Naisip ko na, sinasabi nila mabait si God, pero bakit hinayaan niya? Katulad po ninyo, mga parents po kayo, ay, gagawin niyo lahat na hindi masaktan ng anak niyo, kayo na lang. Kasi, sa totoo lang, Tosca, yun nga yung pinaka-manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na parang, alam niya that there is no other way for us to be saved. Wala nang iba. Si Jesus lang ang tanging paraan. And sabi niya,
And He is the part of God. Ayun. The very part of God. And He is willing to sacrifice that. In other words, as He sacrificed His Son, He Himself is sacrificing. Di ba? Kasi siya mismo. Para iligtas tayo. Kaya talagang God sacrificed Himself para iligtas tayong lahat. So, yun po yung sinasabi ni Kuya Erwin na, kumbaga, hindi lang si Jesus ang naghirap dito. Talagang, lahat yung sila. Ama, talagang, pati po, Triune God. yung Holy Triune Spirit God. po. Yung Holy Wala Spirit namang po. binabanggit, pero siyempre, bilang persona na magkakasama, ng matagal, alam mo naman na hindi, pag yung konting hiwalay lang, masakit na para sa kanino man. Opo, mag-boyfriend-girlfriend nga lang, mahiwalay lang ilang oras. Naisip ko lang yung kambal na anak ko. Oh. Yung nararamdaman nila yung pain ng isa Oo, at isa. Ay, totoo po talaga. So, no? para silang isa lang eh. Kasi ganun din yung, imagine mo kung triune God yan. Para yan magkakasama na. Yung pain ng isa, pain ng lahat eh. Parang ganun. Oo. So, tama yun. Maganda yung It's beyond pagkasabi niya. our comprehension, but ulitin ko, it's not easy to explain yung Trinity, pero Opo. it's revealed in the scripture, although hindi literally sinabing Trinity, but they reveal that God is God, the God the Father is God, the Son of God is God, the Holy Spirit is God. Kaya kami nga, baptize Him in the name, isang pangalan, in the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Kung papansin, distinct but one. Yeah? Pero again, hindi yan ang ating topic, no? But what we are trying to say is this, yung pain ni Jesus, pain ng tatay. Yung pain ng tatay, pain ng triune God, pain nila yun lahat. Just for them, for this God to save us. Pero, gaano po kaya yung gravity ng pain na yun? Para, sino po ba tayo para mapagdaanan po nila yung ganong klaseng pain? Sino po ba tayo? Makasalanan po tayo eh. Makasalanan tayo. Pero doon mo makikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yes. Kung gaano kalubos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yun nga yung sinasabi ni John, di ba? Kaya binugnan ko yung Bible ko eh. Sabi sa 1 John, sabi niya gano'n, by this the love of God was manifested in us. Pinakita sa atin. Ano yun? That God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. And this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Alam niyo yung word na propitiations, hindi natin masyado ma-appreciate eh. Kasi nga, hindi natin fully na-intindihan to. Pero pag napaliwanag ni Kuya Erwin, ma-appreciate mo bigla. Sa tingin ko po talaga. Opo. I believe in you po. Propitiation. Kinakain ba yan? Hindi, propitiation related dun sa mga atonement. Atonement is an Old Testament concept, yung covering ng sin. Kunyari, nabasag mo yung salamin mo, yung salamin ng kapitbahay mo, para para makompensate, tatakpan mo muna, yun, covering, atonement. Yung propitiation, kasi magagalit yung kapitbahay mo, sasabihin ng asawa niya, huwag ka na magalit, dear, ipagluluto kita ng masarap na pagkain, para hindi. Pero basag pa rin po. Oo, andun na yun. So, hindi na siya magagalit. Tanggal. Yun yung propitiation. Kung papayag siya. To appease. Di ba? Kung papayag siya. Di ba? Kaya importante yung kay Jesus, yun yung nakakasatisfy sa tatay. Oo, kasi galit nga yung puot ng ama sa kasalanan eh. Na ipinataw kay Jesus eh. Para ma-appease yan, para sinasabi sa kanyang ama, huwag ka nang magalit. Ibibigay ko na yung aking buhay para lang maligtas. Para lang sa mga tao na minamahal mo din. O kasi kaya ko sinabing kailangan payag yung pinagkagawan mo ng kasalanan. Kasi kung hindi payag, parang ganyan, gagawin ko to para ma-appease ko siya. Eh sabi ng requirement ng Diyos, without shedding of blood, there is no remission of sin. At hindi lang basta blood, dapat it must be blameless, holy. Eh, sinong meron nun? Si Jesus lang na nagkatawan. Kasi Diyos siya na nagkatawang tao. So, parang wow. Kaya, yun lang ang tanging satisfactory offering, na covering, na pwedeng mag-appease sa wrath ng Diyos. Sa galit niya. Kasi ulitin ko yung katulad sabi ko, Erwin, yung wrath na yun, it expresses the holiness of God
at saka yung matinding galit sa kasalanan. Kaya hindi natin na-appreciate kasi minsan yung kasalanan natin, tinatawanan pa natin. Oo nga eh. Hindi natin alam na sobrang galit ang Diyos doon. Mm, Bakit bawat white kasalanan. lie lang naman po No, kahit white pa yan, Pink o lie. Kaya or white, pink, oo. pink, brown, Brown. lahat ng kulay. Lahat ng kulay. Multicolored. Buti ko. Hindi it doesn't, para sa Oo. Panginoon Diyos, sobra siyang malinis, sobra siyang perfect na hindi niya matatanggap ang kahit anong dumi. Mm. At isipin mo, doon sa Garden of Gethsemane, talagang dinanas niya yung pinakamatinding pagsubok o hirap. Pagkatapos nun, pagtayo niya, victory na yun. Victory na po. Hindi pa po siya pinapako nun, ha? Hindi Kasi pa po siya madali na lang yun eh. Kasi nung tumayo na siya, meron na siyang, alam na niya na meron siyang joy na may expect joy. Kaya nga sabi sa Hebrews, who for the joy set before him endured the cross. Madali na yung tiisin na yung cross eh. Kasi ando doon na yung joy na naghihintay sa kanya. Dahil na-please na yung father niya. Na-please na. Tapos makakasama niya tayo. Oo. Amazing. Ando doon na. Kaya yung drama ng Holy Week. Maganda. Kung talagang iisipin mo, malalim, maganda. Saka, talagang mapapahanga ka sa Diyos. Kaya totoo, pwede kang parang malungkot for the week para maisip mo yung nangyari. Opo. Pero you must be rejoicing. Rejoicing. O kung talaga naintindihan mo na, wow, siya namatay para sa akin. Para ma-reconcile ako sa Diyos. Grabe naman yun. And now, I would be very confident to come to God at any moment kasi tinanggap niya na ako eh. Because of the sacrifices of Jesus. Di ba? Kaya itong Holy Week na ito talagang is worth a time to meditate, to reflect, na parang ito yung ginawa ng Panginoon para sa akin. And, ibig sabihin, tanggap niya ako, mahal niya ako, at lagi niya. Parang, kung nagawa to ni Jesus, wala na akong pwedeng gawin pa na magbabago pa yung pag-ibig niya sa akin. Oo, ganda pa na. Diba? Oo. Pero may tanong po ako mga kuya, okay lang po ba? Ito po ang tanong ko. Meron po bang kasalanan na hindi kayang patawarin ni Jesus? Baga, eto sobra to. Eto, okay lang. Ganun. Eto, mega na talaga. Meron yung tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit. So, meron mo? Unforgivable sin ang tawag doon. Kaya naman unforgivable kasi kitang-kita mo na ang Diyos, nakita mo yung kanyang gawain, tapos nire-reject mo pa. Ibig sabihin, hindi by faith, by sight na yun eh. Yun. So basically, kumbaga, itong kapatawaran, readily available. Oo. Tinanggihan mo, paano gagawin mo? Oo nga. Tsaka yung tinanggihan mo, kasi yung pagsisisi, yung repentance, nanggagaling sa Diyos yun eh. Pag tinanggihan mo si Jesus, tinanggihan mo yung taong makapagbibigay sa iyo ng ability to repent eh. So hindi ka na mapatawad, hindi ka na magre-repent doon eh. May tanong po ako, pero okay lang po. Medyo makulit. Pero paano kung nireject si Jesus, tapos biglang nabago isip niya, ay mali pala. Pwede po bang Pwede. Habang buhay ka pa. Oo, pwede ka habang pa. po. habang may buhay, pwede pa po yun na magsisi ka talaga. Na, Pero tulad kunyari ng Diablo, sa tingin ko hindi na magre-repent yun eh. Kasi kitang-kita na niya ang Panginoon, na nakita na niya ang Diyos, tapos in spite of all this, nireject niya pa rin, gusto niya paging katulad niya. So, wala nang... Pero mga kuya, aside from yung Diablo nga po, meron po bang character sa Bible na nagkasala pero hindi talaga nag-repent? Si Judas. Oh. Ay, siya Si po Judas. talaga. Yun ang ganda, no? Maintindihan mo, si Judas, remorseful. Inaamin niya, tinatanggap niyang mali yung ginawa niya, pero he never recognized Jesus as the very Savior who will forgive his sins. Kaya nagpakamatay siya. Kung titignan mo si Peter, he betrayed Jesus, pero alam niya that there is no other way para but to go back to Jesus. Kaya bumalik siya kay Jesus eh. Nakakatuwa pa nga nung sinabi ni John, si Lord, alam mo ginawa ni Peter? Di ba kung ikaw yung gumawa ng kasalanan at alam mo hindi ka patatawarin at walang, pero siya, tinitingnan niyang papatawarin siya. So ito nakaka-amaze. Alam mo ginawa niya, nagdamit, saka tumalon sa tubig. Papunta kay Jesus. Nakakatawa. Sobrang siya, parang sobrang natuwa, sobrang excite. Kaya doon maintindihan, no? Parang hindi siya yung takot. Alam niya, naintindihan niya, ito yung Savior. Ito yung
nagpatawad sa akin. Ito yung namatay para sa akin. Si Judas hindi niya matanggap yun. Kaya siya mismo nagpakamatay. Yung iba yung remorse, iba yung repent. Yung remorse na nalulungkot ka lang o hindi ka natutuwa kasi nahuli ka eh. Yung repent talaga nagsisisi ka whether mahuli ka o hindi. Alam mo mali yung ginagawa mo. Yun sinasabi ni Kuya Bong. Pero kaya hindi niya nakita si Jesus as the hope of his salvation. Correct. Hindi niya matanggap. Yun ang operative or yung keyword doon. Hindi matanggap ni Judas yung pagkakamali niya. At hindi niya matanggap si Jesucristo na nag-o-offer sa kanya ng salvation. Kasi ang napansin ko kaya siguro ginawa ni Judas yun, frustrated din siya kay Jesus eh. Parang ine-expect niya siguro ito yung Messiah o the King na parang sila lahat magiging alipores niya. Di ba? Parang sila yung parang mga magiging future leaders ng Israel. Kasi they were hoping that the kingdom of Israel will be restored through Jesus. At siya yung king. Biglang mamamatay. He was speaking about death. Parang hindi ito yun. Parang yung expectation ko mali. Di ba? Kaya binitray niya. Pero he knows that Jesus was innocent. Kaya akala niya, lilitisin lang, pero hindi necessarily parurusahan at papatayin. Kaya nakita niyang tinotorture na hindi siya nakapaniwala na, wow, I betrayed an innocent man. Pero ang tingin niya pa rin is an innocent person, not the God who would die for him. Hindi niya nakita yun eh. Kaya makita mo, yung Holy Week scene na yun, kumbaga dramatic scene, ando dun yung lahat ng mga interesting characters. Of course, ando dun si Jesucristo, ando dun si Judas, ando dun si Peter, ando dun yung mga amazing. Ando dun yung mga gandang characters. And talagang pinufulfill niya lahat ng mga Old Testament prophecies para umangkop. Kaya nga, and this is the gospel, that Jesus Christ died according to the scripture, di ba? And he was buried and he rose again from the dead on the third day according to the scripture. Importante yun. Everything was foretold. And Jesus did not just proclaim the truth, he fulfilled the truth because he is the truth. Amen. Ang galing. So, ibig sabihin si Jesus po ngayon, buhay na buhay. Talagang, Amen. He's alive, di ba po? Amen. Kasi kung hindi siya nabuhay, useless itong lahat pinag-usapan natin. Wala itong kwenta. Kaya sabi ni Paul, sabi nga, if Jesus did not rise again from the dead, naku, patay, kawawa tayo. We are still in our sins. Yun po ba yung sinasabi niyo na kahit parang malungkot po tayo sa Holy Week, pero dahil Jesus is alive, we can also rejoice. Yes, of course. Alam mo, ibang klase niya napatawad. Kunyari, nagkasala ako kay Kuya Bong, alam mo, hindi ko siya matitignan diretso sa mata eh. Mahihiya ako o kwan. Pero pag alam kong pinatawad na niya ako, pwede ko na tignan. Ganon Tapos din tayo pagmutang na ulit. sa Diyos. Grabe naman po. Ano mo nabasa yung Nakakatingin ka tramat ako eh. Wow! Kaya mga kuya, dahil po dyan, eto na po, dumating na po tayo sa ating, of course, words of encouragement. So, mga kuya, baka meron po kayong gustong ibigay na words of encouragement sa ating mga nanonood ngayong Holy Week po. Ayan. Ngayong Holy Week. Opo. Tinatanong nila, how do we commemorate? Hindi naman celebrate. Commemorate o Holy Week. Para sa akin, isa lang eh. Give thanks. Yan lang. Give thanks. Thanksgiving. Alalahanan natin lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Diyos Ama, yung Banal na Espiritu, si Jesucristo. Pero sa pag-aalala natin, magpasalamat tayo dahil sa ginawa nila para sa atin. Para sa atin lahat yun. So yun, gratitude ang ating attitude during Holy Week. Ang ganda po nun. Quotable quote. Talaga naman po. Thank you po, Kuya Erwin. Thank you po. So, mga kapatid, talaga na pong nakaka-bless ang sinabi ni Kuya Erwin. So, ngayon po, hingan na po natin ng words of encouragement. Of course, si Kuya Bong naman po. Nako, alam po ninyo, ang sarap pong bigyan tayo ng pagkakataong balikan yung mga kaganapan ng panahon ni Kristo na siya po ay nagdusa, namatay, at nabuhay na magmuli. Ang sarap pong pagkakataon yun. Bakit? Kasi it reminds us, tulad na sinabi ni Paul, that while we were still helpless, at the right time, hindi po yan parang tsamba. Yan po ay pinagplanuhan ng Diyos ng mabuti. At the right time, Christ died
for the ungodly. Sabi nga, for one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. Pero sa masamang tao tulad natin, sino magpapakamatay para sa atin? Sino mamamatay para sa atin? Sabi niya, but God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. And alam niyo po bang ibig sabihin nun? Sa verse 10, magugulat ka, sabi niya, for while we were still His enemies. Will you die for your enemy para lang maligtas yung enemy mo? Obviously, hindi. But Jesus Christ did that. For while we were still enemies of God, we were reconciled to God through the death of His Son. Amazing. Kaya alam niyo kung hindi namatay si Jesus, wala tayong Diyos na lalalapitan. Wala tayong Diyos na mahihingan ng tulong. Wala tayong Diyos na maiiyakan. Wala tayong Diyos na aasahan. But since we were reconciled with Jesus, sabi niya, we shall be saved by His life. Kasi nabuhay siya magmuli. Kaya naman, sabi niya, but we also celebrate in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Ang tanong ko, naintindihan po ba natin yung reconciliation natin sa Diyos? Now, if we truly understand that itong panahon na to is just a reminder for us that we are already reconciled with God because of Jesus, naku, wala po, may dahilan tayo magsaya. Hindi lang ito ang buhay natin. Meron pong nakahandang buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ni Jesus Christ. At ibig sabihin, katanggap-tanggap tayo sa Diyos. At minsan nararamdaman natin, Lord, tanggap mo ba ako? Sabi ng Lord, oo. Dahil kay Jesus, hindi dahil sa mga ginawa mo, hindi dahil sa mga pangako mo, kundi dahil lamang kay Jesus Christ. Kaya, in this moment, let us learn to rejoice. Hindi ka naman kailangan mag-ingay para hindi naman masaktan ng ibang tao. Pero we can still rejoice by telling them about what Jesus did on the cross also for them. Praise God. Thank you mga kuya. Talaga pong sarap marinig po na meron tayong maaasahan. At yan po si Jesus. Talaga pong He will live forever and ever. Amen. Yes po. So mga kuya, so ngayon po Holy Week, syempre hindi ko rin po palalampasin yung tagline. Kahit po Holy Week, tagline naman tayo mga kuya. Opo, kahit na umulan pa yan, Umaraw. Bumagyo man. kung kailangan nyo ng payong, nandito po ang Payong Kapatid!